not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Okay, isang magandang araw po sa atin. Ito na naman po tayo sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. At syempre po, alam mo ba, 2016 pa po itong natin, babaeng migrante. Ay, 2003. Ilan taon na tayo babaeng migrante, may kakampi ka? Ito po ay nakapatungkoy sa ating mga OFW at ang kanilang pamilya. Hindi lamang po ito para sa babae, kaya lang po sinabi nating babaeng migrante may kakampi ka, mas vulnerable po kasi ang kalagayan ng ating mga kababaihang OFW. Plus, ito pa pala isa, dahil sila yung pinakamaraming ngayong lumalabas. Yun. Okay, at syempre, mga paalala namin sa inyo po, ano po, una, paano ba tayo, kasi alam niyo ba, bagong kitaan ngayon yung sa TikTok, ba? Mga TikTok daw. Visa-free countries for Filipino travelers. Tingnan po natin mamaya. Okay, pwede palang i-play new songs daw ni Ate Mika niya. Sars, hello. Ikaw pala. Ang ni Ate Mika, may bukas pa daw, kaya tingnan mo nga muna yung niya. Okay. Tingnan natin, Madalas ka bang walang pera? Ito, sasagutin namin po sa inyo to, Pero bago yan, dire-diretso tayo. Sabi namin, yung mga wala pang TIN ID online, pwede nang kumuha. Online po. Yung mga walang TIN, Sige po. Sige, patingin natin. Yung TIN ID. Paano nga ba makakakuha nito online? Kailangan niya ba ng valid ID? Now na. Good news! Pwede nang kumuha ng TIN ID online. Tag a friend sa Legal Life Hack na ito. Kung may TIN number na kayo, meron man physical TIN ID o wala, pwedeng mag-apply para sa digital TIN ID. Pumunta lang sa website na ito at gumawa ng account dito. Paano naman ang mga wala pang TIN? Pwede rin mag-apply ng TIN number sa website na ito. Ang digital TIN ID ay considered as valid government-issued ID para sa mga transactions sa lahat ng government agencies, LGU, employer at bangko. Hindi nito kailangan ng pirma dahil ang validation niya ay QR code. Sana makatulong ito para iwasan ang hassle ng pagpila at pag-antay para makakuha ng TIN ID. And that's our Legal Life Hack. Follow for more. Online lang, SARS. Online lang. Pakishare po ninyo itong ating programa dito, Okay, sa lahat po ng ating mga nais kumuha ng TIN. Yun, online lang po. TIN ID online, pwede nang kumuha. Ulitin ko lang uli mamaya po, At syempre, TikTok. May TikTok tayo, di ba? Paano ba yung TikTok natin? Saan niya makukuha na sa atin? Yan, okay. So, pagaling ka, sir, Dave, yan. Pagaling ka. Kasi, yan. Pagaling. Naku, ano po sakit mo, sir? Ano sakit ng Mr. Dave? Garedo Dave na yan, So, tingnan natin. Ito ba yon? Sige nga, may nag-request kasi, SARS. Duka. Yan.
yung request ni Sars Duca. Yan. Tingnan natin. Sa bawat patagnan, mga luha ko, kalungkutan ang laging nadarama ko. Mula nang mawalay ka sa piling ko, may bukas pa kayang darating? Kung may babalik ko lang ang panahon, di sana'y hindi nasasaktan ang puso ko. Kasalanan bang mahalin ang isang katulad mo? Sana'y di na lang tayong nagkatagpo. May bukas pa kayang naghihintay sa buhay ko? Nasaan na ang iyong mga pangako? Bakit ngayon may mahal ka ng iba? Nagkulang ba ako ng pagmamahal sa'yo? Bakit ako ngayon nag-iisa? Sa bawat tatagnan, mga luha ko, kalungkutan ang laging nadarama ko. Mula nang mawalay ka sa piling ko, may bukas pa kayang darating? May bukas pa kayang naghihintay? Nasaan na ang init ng iyong pagmamahal? Bakit ngayon ako'y iniwan mo? May bukas pa kayang sa'kin naghihintay? Bakit ngayon ako'y nagdurusa, lumuluha? Nasaan na ang iyong mga pangako? Bakit ngayon nagmahal ka ng iba? May pag-ibig pa kayang sa'kin naghihintay? Sana'y bumalik ka na sa piling ko. Sana'y bumalik ka na sa buhay ko. Inugit ng puso sa Okay, thank you very much. Sige. Paano naman kaya kumita ng TikTok ngayon, no? Hindi tayo pwedeng pang ganito, ano-ano lang, no? Di ba? So, paano kumita ng TikTok? Ano ba TikTok natin, be? Ha? Kakampi online? Okay, sige. Tingnan natin ang mga TikTok natin. Paano nga ba kumita sa TikTok? Tingnan natin. Walang boses.
ang produkto na binibenta. Ha? Paano ba yan, Chinky? Step 1, gumawa ka ng TikTok shop at sundin mo ang lahat na hinihingin na requirements para maaprubahan ang iyong TikTok shop. At kapag may TikTok shop ka na, makikita mo na sa profile mo ang bag icon. Buksan mo na. Pag binuksan mo siya, may makikita ka ba? Wala, kasi walang laman. Step number 2, syempre mag-a-add products ka. Ano yung search mo? Suggestion ko i-search mo yung Chink Shop at i-add mo sa TikTok shop para makita nila ang mga products na magiging products mo rin. Ito'y kagandahan. Produkto ko, produkto mo. Paano ka naman makikinabang at kikita? Alam nyo ba, meron tayong best-selling book na Piso Planner. Once na umorder ang tao, meron pang 4 free books. Offer natin sa 499. So, buy one, take 4 po siya. Bibigyan ko po kayo as part of my partnership. 20% commission. 99 pesos ang pwede mong kitain kada order. Kung may makasampung order tayo in one day, that's 990 pesos. Oh, di ba? Not bad. Kung 30 days yan, may 20 plus thousand ka na. Wala kang puhunan. Hindi ka magra-wrap. Hindi ikaw magsiship. Hindi ikaw mangungolekta. Lahat kami ang gagawa para sa'yo. Pero ikaw ang kikita. All you need to do is just promote. Type maganda sa comment section kung maganda. So, ang next question, I'm sure tumatakbo sa isip mo. Chinky, paano kami makakabenta? Paano kami makakapromote? Napakadaling gawin lang yan. Pero if you want to know how, watch na lang the next video. Okay, nako. Anong product ba yan? Name ng TikTok ninyo? Galing ano, di ba? Sige. Sige, para naman sa gusto kong po mag-travel, yung mga Pinoy. Pero bago yan, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na, kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, patungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata, at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano, kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ng iyong kontrata, ha? Ingat! Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod.
alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Sa ating babae migrante may kakampi ka. And of course, tandaan po natin na ang kakampi nakapatuon sa mga issue ng ating mga OFWs. At tingnan natin, ano nga ba ang tinatawag nating human trafficking? Tingnan po natin. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa iligal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. At syempre mga kakampi, dito pa rin po tayo sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. Dun sa mga travelers ha, dun sa mga travelers, ano po ba ang mga mga pupuntahan yung lugar ngayon, lalo na ngayong mahal na araw, di ba? Ikaw basta ka pupunta sa mahal na araw? Tulog, oo, tulog lang. Masarap matulog at mag-isip-sip at magdasal-dasal, Okay, tingnan natin dun sa mga Filipino travelers. Ano mga bansa ang pwede kayong pumunta? Tingnan natin. Ito na ang visa-free countries for Filipino travelers. Pasok ka sa Magic 37! Gawin nating mga Miss Universe, Barbados, Bolivia, Brazil, Brunei, Cambodia, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Ivory Coast, Dominica, Fiji, Haiti, Hong Kong, Indonesia, Israel, Kazakhstan, Kiribati, Laos, Macau, Malaysia, Micronesia, Mongolia, Morocco, Myanmar, Niue, Peru, Rwanda, Samoa, Singapore, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Vanuatu, and Vietnam. So ito ang listahan ng mga countries na pwede mong bisitahin na wala kang daladalang visa or kailangan ng mga pagpuprocess bago umalis. So sa susunod na video, ililista naman namin lahat na countries pwede mo puntahan na visa on arrival. This is Angeli Dub, Meet the World through Access Travel. Oh, thank you very much sa'yo. Ayan, ang mga visa-free. Diba? Pwedeng puntang-puntahan ka agad. Diba? Ayan. So, napakaganda, diba? Yun. Sige. Tingnan naman natin ang handog sa atin ng OWA at saka ng ilang mga department o like ng Department of Migrant Workers. Ni-launch ito last week, diba? Para sa mga OFW dyan sa NAIA. Pakita nga natin yon. Si si Congresswoman. Sige. Kasi sumuporta rin to sa pagtatayo noon
Pinapurihan ni OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng Department of Migrant Workers at ng Manila International Airport Authority ng Department of Transportation sa soft opening ng naturang OFW Lounge sa Paliparan. Sa budget deliberation sa Kamara noong Setyembre 2023, hinimok ni Congresswoman Magsino ang DOTR na maglagay ng OFW lounges sa mga international airport. Tayo po ang nag-file sa OFW Party List ng House Resolution 1305 kung saan ina-urge po natin ang ating appropriate committee na magtayo po at magbigay po ng inquiry at tiyakin na magkaroon po ng establishment ng mga OFW lounges sa mga major airport po ng ating bansa. Nabuksan ang OFW Lounge sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng OFW Party List sa OWA, DMW, MIAA at DOTR. Matapos ang ilang buwang pagsasaayos at paghahanda ay ininspeksyon ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang VIP Lounge para sa mga OFW noong nakaraang linggo. Kasunod dito ay nagpahayag din ng pagsuporta si Deputy Majority Leader Congressman Wilter Palma na naghain ng House Bill 7065 o mas kilala sa OFW Resting Lounge Act. Ikinatuwa naman ni Magsino ang pagpapakitang halaga ng ilang kongresista nang maitayo ang OFW Lounge. Naliligayahan naman po ako dahil marami pong nagsusuporta dito sa ating advocacy ng OFW Lounge na ito. Wala naman pong problema dahil suporta naman po ito. Ang gusto ko lamang pong ipaalam, tayo po ay hindi tumigil sa pagfa-follow up, tayo po hindi tumigil hanggat hindi po maging maisakatuparan ang ating OFW Lounge. Ang 24/7 OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 ay libreng iniaalok para sa mga manggagawang Pilipino habang nag-aantay ng kanilang flight paalis ng bansa. Dito ay may unlimited na pagkain, inumin, wifi, may charging station at iba pang amenities na maaaring gamitin ng libre. Samantala bukod sa 24/7 VIP Lounge para sa mga papaalis na OFW ay plano rin ng OFW Party List na maglagay ng help desk para naman sa mga paparating na OFW mula sa iba't ibang bansa. Gusto natin kasi na bago sila umuwi ay makasiguro tayo na wala silang mga sakit dahil nanggaling sila sa ibang bansa bago man lang silang makipagmingle sa kanilang mga pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Libre! Walang bayad! Oh. Ang kape, puro dipindot. May brewed, may instant. Ang galing talaga ito si Adler. Adagdagan pa yan, sabi ko siomay. O dapat may mga siomay. Walang kalalakin namin. Pwede urong. Dito sir, meron na. Dito, Nakakatawa. Masikip kasi na dapat malong-long. Yung sa Terminal 3, 200. Ilan bang ano? Halika rito, ito. Ano yung kinikwento mo kanina sa akin? Kwento mo kay Sen. 11 years na po ako sa ako. Saan mapunta nyo? Sa Kuwait po. May pakipin pa ba yan? Kumain na po kayo ng skaldo. Ayun mo, pinakita ka po nga. Masarap naman po, ma'am. Hindi pa nga po namin dati. Mainutan po muna kita. Parang kasalanan pa ni Sen. Hindi ka nakakain. Anong pangalan niyo ulit? Ang inaayos natin, Sen, yung extension, may shower na. Wow. Yes, maganda. Yes, may shower na. Ito, Sen, wala pang buhangin ng Jeddah, nandun na yan. Oo, napakatagal na yun. Antigo na yan. Pero pang dadagdag, isa pang charging station doon, tomorrow. Sigat mo lang, load. Reload. Ito yung aming ibabalita sa inyo. Tomorrow we'll be signing a huge partnership with PLDT. Ililibre ang tawag ng 1348. Okay, ang ganda. Happy tayo dyan, ano, diba? At syempre yan ay para sa ating mga OFWs. Paulit-ulit nating sasabihin sa kanila na ito ang handog ng OWA, ito ang handog ng mga nagmamahal sa inyo, di ba? So, napakaganda nga naman, di ba? Kasi dati, ang hirap-hirap nga eh, di ba? Okay, dakuan naman natin ngayon. Okay,
sige, bakit gano'n lagi tayong walang pera? Pero bago tayo mawala ng pera, paalala lang natin muna yung mga kalusugan natin. Diba? Tanda natin ha, mga OFW, ang kalusugan, ang ating puhunan sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Diba? Okay. Ang human trafficking Okay. Keep your hands healthy, try this. Our hands are constantly in a locked position, whether it's holding our phone or scrolling on a trackpad or holding a mouse. Just like every other part of our body, it's really important to keep them active and strong. Your fingers and hands are supposed to move in certain ranges of motion. You don't want to lose that ability. Do this every day to every other day to keep them healthy. If you want to keep your hands healthy, try this. Our hands are Kailangan daw, constantly in a sandali, locked position. kailangan daw natin na ang ating mga kamay ay maging malusog din. Whether you're holding our phones, di ba, minsan ay nangingimay-ngimay din yan, di ba? So, tingnan natin ano bang meron dyan sa exercise na ito. Thank you very much dun sa mga nakita natin na upload to ha? Sige. Phone or scrolling on a trackpad or holding a mouse. Just like every other part of our body, it's really important to keep them active and strong. Your fingers and hands are supposed to move in certain ranges of motion. You don't want to lose that ability. Do this every day to every other day to keep them healthy. Isa pa, meron pang isa yan, di ba? Sige nga, may isa pa. Tingnan natin, para sa ating mga Pangatlong kalusugan. exercise po para sa ating frozen shoulder ay nangangailangan lang po ng towel. So, hihilahin lang po natin sa likod. Ayan, dun sa ating mga OFW, particular yung mga kasambahay. Yun po, malamig, mainit ang inyong nararamdaman sa inyong mga trabaho. Frozen shoulder po, kung masakit ang ating mga, ano tawag dito? Shoulder. Ano ba sa Tagalog? Shoulder. Anong oo ka dyan? Ha? Balikat. Masakit yan. So, ito po yung gagawin natin. Tingnan, paulitin natin, ulit-ulitin natin, ha? Ganyan po. Ganyan po. Tingnan natin. Ang ating pong towel. So, bali ang nakaliko po ay yun pong affected arm. Tapos, hihilahin po pataas nung unaffected arm. So, gagawin po ito ng 10 to 15 repetitions. Mga 3 sets po kung kaya po natin para mas mamobilize po ang mga muscles sa scapula at sa atin pong balikat. So, ulitin lang natin. Ulitin pa natin, ha? Parang may ano lang, ano. Kala ko nga nung una nagkakamot, hindi pa. O yun, sige, paano ulitin natin? Pangatlong exercise po para sa ating frozen shoulder ay nangangailangan lang po ng towel. So, hihilahin lang po natin sa likod ang ating pong towel. So, bali ang nakaliko po ay yun pong affected arm. Tapos, hihilahin po pataas nung unaffected arm. So, gagawin po ito ng 10 to 15 repetitions. Mga 3 sets po kung kaya po natin para mas mamobilize po ang mga muscles sa scapula at sa atin pong balikat. Okay, ayun, di ba? Madalas ka ba, ito na, ano yun? Yes, sir. Ha? Sige, tingnan naman natin ha, supportahan po natin ito, Slay Zone, ito yung malapit na ba ito ipalabas? In Cinema Nationwide, February 14. Ayan po ha, kasi anak ko nandyan, siya ang writer nito. Sige nga po, White International Film. Hanggat ako ang hepe dito sa Pulang Araw. Sisiguraduhin ko po ang kaligtasan at kapayapaan ng ating lugar. Hello everyone! Nandito tayo ngayon sa lugar na tinatawag nilang Pulang Araw. Itong nasa likod ko ngayon ay tinatawag na Ledesma Mansion. Haunted house daw itong mansion na to dahil pinatay daw yung pamilyang nakatira dito dati. Siya nga pala si Kapitan Corazon Fernandez, ang may hawak dito sa Pulang Araw. Nice to meet you, ma'am. Nice to meet you too. Ako po si V na nagsasabing, Slay! Bye! Love you! Alam ko naman na idol mo yan eh. Kamag-alala. Gagawa ko ng paraan ha para ma-meet and greet mo siya. Thank you po, Tita Mama. I love you. Oo na po. Basta kung may kailangan ka, sabihan mo lang. Sure. Hindi mo kilala yung tao pagkatapos makikipagkita ka kaagad. Eh, paano kung gawin ka na masama niyan, ha? Tita Mama, hindi po siya ganun. Basta hindi ka makikipagkita, tapos. Ano nangyari dito? Puro saksak na kutsilyo yung katawan niya eh. Tapos, parang may kakaibang marka din sa leeg niya. V, are you okay? I have been receiving death threats.
suspects. Mukhang isa lang yung pumapatay sa kanila eh. Ako na po yung suspect niya. Paano mo nasabi? Kasama po ako ng gabing yun sa bahay ng mga Ledesma. Hindi dapat malaman to ng mga bisita nating influencer. Nakakumala sa social media. Ayan si Mama. Parang walang problema, di ba ate? Oo nga, palaging masaya at puno ng ngiti. Pero ang hindi nila alam, Ay handa siyang gawin ng lahat. pursigido sa paghahanap ng trabaho. Kahit lumapit sa patalim. Hanggang sa hindi na siya nakauwi. Walang sino man ang may karapatan sa iyong katawan, sapagkat ito ang iyong kayamanan. Babae ka, hindi alipin ni numan. Human trafficking ay labanan. This is the story of Rita, a 29-year-old BS Education graduate working as a customer service representative. Using social media, she was enticed by a recruiter with an overseas job opportunity. Because of her love for her family, Rita was immediately convinced to work abroad. But little did Rita know that she was already becoming a victim of human trafficking. At the airport, Rita's recruiter instructed her to pose as a tourist. She was provided false hotel bookings and a fake return ticket. Upon arrival overseas, she was taken to an unknown destination where she was forced to engage in a different job, online scamming. Rita was instructed to create fake online accounts to scam other people into investing in cryptocurrency. The same incidents were reported by hundreds of young professional Filipinos. There, they suffered both physical and mental abuse such as being whipped, electrocuted, prolonged solitary confinement without food for days, and being threatened to sell their organs or be killed. These experiences were narrated by Rita and other victim survivors rescued and repatriated who share similar fate and trauma with their employers. In response, the Interagency Council Against Trafficking, or the IACAT, has intensified its efforts to further prevent human trafficking. Originating in 2010, the Philippine government created guidelines to standardize the inspection and clearance of international-bound Filipino passengers. Its purpose is to prevent human trafficking and protect Filipinos from illegal recruitment. The guidelines also aim to capture emerging trends in the trafficking of persons. As of April 2023, the Philippine government monitored over 2,200,000 Filipino departing passengers abroad. Out of those international-bound Filipino passengers, 99.5% were cleared to depart the country. The remainder were flagged for showing fraudulent, falsified, or tampered documents, misrepresentation, or were identified to be potentially trafficked persons. Filipinos who fall victim to human trafficking such as Rita are provided by the Philippine government with repatriation,
welfare assistance, psychosocial assistance, and legal assistance. Together with 11 other Filipinos, Rita was safely repatriated home by the Philippine government and now has a chance to live a normal life again. With these continued efforts against trafficking in persons, the Ayakat appeals to our fellow Filipinos to rally behind our mission to combat human trafficking. This is the story of Rita, and this could be your story. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Yun, lagi isipin din na yung too good to be true, huwag natin papatusin kasi mapapahamak lang tayo. May mga bagay naman talaga na maganda yung income, pero siguro dumaan tayo sa tamang proseso. Yung mga permit, i-check nyo kung legal, kung approved ba siya. Ignorance to the law excuses no one. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi namin alam. So may Google, research natin. Together, let's end human trafficking. Gabay sa paglalakbay, be smart when you depart. A reminder from the Interagency Council Against Trafficking. Bawat isa sa atin ay nagnanais ng magandang buhay para sa ating pamilya. Lahat ay gagawin natin, mabigyan lamang sila ng magandang buhay. Kung minsan pa ay kaya nating isakripisyo ang lahat para makamit natin ang pinapangarap nating buhay para sa kanila. Kaya naman, marami sa atin ang pinipiling makipagsapalaran sa ibang bansa para makamtan ang inaasam-asam. Malungkot man ang mawalay sa kanila, isasakripisyo na natin ang sariling kaligayahan. Ngunit ang hindi alintana ng mga OFWs ay ang mga panganib na kailangan nilang harapin sa ibang bansa. Marami sa mga OFWs ang nakakaranas ng pang-aabuso, pananakit at paghihirap sa kamay ng kanilang mga amo. Ngunit ang pinaka-nagpalala ng lahat ay nung dumating ang COVID-19 pandemic. Ayon sa data ng Senate Labor Committee, ay may humigit kumulang na 5,000 kaso ng pang-aabuso ang naitala noong 2020 at halos 24,000 naman ang may contract violation. At bagamat merong mga programa ang gobyerno para sa mga ganitong kaso, karamihan sa mga naaabusong ito ay hindi alam kung paano, saan, at kaninong hihingi ng tulong. Lalo na sa panahon ng pandemya, kung saan mas naging mahigpit ang mga patakaran tulad ng mga lockdowns at social distancing. Ano nga ba ang mga dapat mong gawin para masiguro na maging maayos ang buhay bilang isang OFW at maiwasang maabuso sa ibang bansa? Kasama na rin na masiguro ang kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay na iniwan. Una sa lahat, siguraduhin na legal at dumaan sa tamang proseso ang inyong mga papeles. Naglipa na ang mga illegal recruiters. Siguraduhin hindi ka magpapabiktima sa kanila dahil mas mataas ang tsansa na maabuso ka sa ibang bansa kapag ikaw ay illegally recruited. Huwag basta-basta magtiwala sa mga recruiters na kumakausap sa iyo. Kailangang merong tamang agency ang maglalakad ng papeles mo at siguraduhin na merong job order na ibibigay sa iyo upang masigurado na merong naghihintay sa iyong trabaho pagdating mo sa bansang pupuntahan mo.
Isa rin sa importanteng dapat gawin kung ikaw ay aalis ng bansa ay ang magpamiyembro sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, isang ahensya na nangangalaga sa interes ng mga OFWs at ng kanilang mga pamilya. Merong mga benepisyo ang pagiging kasapi ng OWA tulad ng life insurance, dismemberment benefits, total disability benefit, burial benefit, at marami pang iba. Para sa mas komprehensibong detalye ukol sa mga benepisyo ng pagiging member ng OWA, bisitahin ang www.owa.gov.ph. Sa pagdating mo sa bansang pagtatrabahuan, marapating alamin agad kung ano ang mga ahensyang makakatulong sa iyo sa panahon ng kagipitan o pangangailangan. Ang Philippine Embassy ang siyang pinakapinuno na kumakatawan sa mga Pilipino sa ibang bansa. Kadalasan sila ang pinupuntahan ng mga OFWs kapag mayroon silang pangangailangan o problema. Alamin ang lokasyon nito sa bansang inyong pinuntahan, pati na rin ang kanilang contact number para handa ka sa oras na kailangan sila. Ang Migrant Workers Offices o MWO naman ay nasa ilalim ng Philippine Embassy na nangangasiwa sa problemang may kinalaman sa OFWs. Ilan sa mga karaniwang problema na tinutugunan nito ay mga problemang kaugnay sa kontrata tulad ng mga napasok, nawawala, contract swapping, at di tinapos na kontrata. Kapakanan ng mga OFW na maaaring may kinalaman sa pagsasamantala, pagmamaltrato, at panggigipit ng mga amo, at naliligaw o nawawala sa ibang bansa. Prevention is better than cure, sabi nga nila. Kaya't laging mas mabuting handa tayo sa anumang bagay. Ngunit kung minsan, ay may mga bagay tayong hindi maiiwasan. Pwede pa rin tayong mabiktima sa kabila ng ating mga pag-iingat. Kailangan mong tandaan na bilang isang OFW ay merong nakalaang benepisyo ang ating gobyerno. Kung ikaw ay isang OFW na naging biktima ng pang-aabuso at nakabalik na sa Pilipinas, pumunta lamang sa OWA upang malaman ang mga steps na kailangan gawin upang makuha ang mga benepisyo. Huwag kang mag-atubili na gawin ito dahil ito ay karapatan mo. Kung merong mang hindi mauunawaan, maaari kang magtanong sa mga representative ng OWA o kaya naman ay humingi ng tulong sa mga taong mas nakakaunawa. Maaari nyo rin silang makontak sa mga numerong ito. Dapat malaman mo, bilang isang OFW, ikaw ay may karapatang mamuhay ng marangal, maayos, at may dignidad. At lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Kaya naman kailangan gawin natin ang lahat upang masiguro ang kanilang maayos na kinabukasan. Mga OFWs, laging tandaan na hindi kayo nag-iisa. Laging may kakampi sa anumang hamon na haharapin sa iyong buhay. Hanggat ako ang hepe dito sa Pulang Araw. Okay, at syempre, pulang ano ha. Okay.
Organization for Migration. At syempre, babae migrante may kakampi ka, ay produce po ng kakampi. At ang kakampi ay miyembro ng organization ng Philippine Online Broadcasters Association. At tatandaan po natin, dito sa kakampi, lagi po kayong may kakampi. Kung kayo naapi, may kakampi. Okay, tingnan nga natin, madalas ka bang nawawala ng pera? Tingnan natin, may problema ka ba sa pera? Tingnan nga natin. Check mo ay main door po ninyo. Kasi yung door ninyo dapat po may bright hall. Ang bright hall na tinatawag sa feng shui to dapat po yung door mo papalabas, meron kang maluwag na area. You know, lighted enough para maaliwalas. Tapos walang blockage. Ibig sabihin, walang mga nakakalat na mga sapatos, tsinelas, o baka may mga sirang gamit, o baka may basurahan na nakatapat dun sa pintuan niya. That is a no-no. Tapos pagbukas ninyo ng pinto, pumasok ka naman, dapat ganun din. Hindi yung papasok ka ng pintuan, una, mali kapag mirror ang sasalubong sa'yo. Kasi kung ano man yung pumapasok, lalabas yan agad, madi-deflect. That goes for good and bad. Okay? Dapat medyo maluwag yung entrance, no? That is what you call the bright hall. Kasi ang bright hall, importante para meron mag-circulate na energy. Okay. So, tandaan natin, ha? At February 9 ba, no? Wala daw pasok. Anong araw ba yun? Kasi it's New Year's Day. Ay, parang may pasok tayo. Okay. Yan na. Sa media naman, wala namang Okay. Ayan na, mga kakampi. Yan na. Sabi nga natin, ulitin natin. Kung Tin ID, ulitin mo ngayon sa Tin ID mo na, be, bago tayo kumanta. Kailangan niya ba ng valid ID? No. Ayan, Good SARS. news! Pwede nang kumuha ng TIN ID online. Tag a friend sa Legal Life Hack na ito. Kung may TIN number na kayo, meron man physical TIN ID o wala, pwedeng mag-apply para sa digital TIN ID. Pumunta lang sa website na ito at gumawa ng account dito. Paano naman ang mga wala pang TIN? Pwede rin mag-apply ng TIN number sa website na ito. Ang digital TIN ID ay considered as valid government-issued ID para sa mga transactions sa lahat ng government agencies, LGU, employer at bangko. Hindi nito kailangan ng pirma dahil ang validation niya ay QR code. Sana makatulong ito para iwasan ang hassle ng pagpila at pag-antay para makakuha ng TIN ID. And that's our Legal Life Hack. Follow for more. Yon. O, diba? Ang cute. Sige, para tayo makapag-relax din, kanta muna tayo ulit. Tagal ako na naghintay na dumating ka sa aking buhay. Dininig ng Diyos mga dalangin ko. Sa piling ko ngayon ay narito. Para sa ating mga OFW, dati ay nag-iisa at walang makasama. Ngayon ika'y kapiling na. Binigay ka sa akin. Narinig ang dalangin. Dati ay palagi sa pangarap lamang kita magkaroon.
ipagkapiling na. Hanap ka lagi ng aking mata. Dati ay nag-iisa at walang makasama. Ngayon ika'y kapiling na. Binigay ka sa akin, narinig ang dalangin. Dati ay palaging sa pangarap lamang kita makakapiling. At di ko makakaya na ikaw ay mawala pa. At sa habang buhay, iibigin kita. Ikaw lamang, wala na ngang iba. Binigay ka sa akin, narinig ang dalangin. Dati ay palaging sa pangarap lamang kita makakapiling. At di ko makakaya na ikaw ay mawala pa. At sa habang buhay, iibigin kita. Ikaw lamang, wala na ngang iba. Smiles we gave to one another for the way we were. And dawn can get free, but it was all so simple day. But time really every night. If we have a chance to do it we'd be beautiful at the end. What's the painful to remember? We simply just stood so it's the love.
relax tayo, no? Di ba? Sobra. Kailangan talaga mag-relax-relax. Alam nga ninyo, nitong Friday, pumunta na ako sa isang lugar na kung saan tahimik. Tulog, kain, tulog uli, ligo. Yun lang. Ang sarap ng ramdam mo, parang isang taong kang nagpahinga. Kasi kailangan natin mag-recharge din. Di ba? Okay, at sige, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa dito sa ating Babaeng Migrante. May kakampi ka. Sige, tingnan natin, dun sa mga gustong pumunta. O, diba? Gusto niyo pumunta sa norte. Sige, tingnan nga natin anong meron dyan at ano ang mga dapat puntahan natin. Dito muna tayo sa bansang Pilipinas. Napuntahan ko yan lahat. Yan lang yun. Sus, kala ko naman napakarami. Sige, sa susunod hanapin natin. Marami tayong pwedeng puntahan ngayong pang long weekend sa mga susunod, di ba? Ayan. At sana po ay nagustuhan ninyo itong ating mga pakulo natin dito. Pero bago yan, nais ko sana sa inyong magbigay pa ng mga ilang paalala. Uulitin ko lang muna yung RB paulit natin. Yung ginawang launching do sa lounge para sa mga OFWs. Ulitin natin kasi para yung mga ibang hindi pa nakakapanood, makita ninyo ano ba ang meron ngayon sa mga OFW dyan sa NAIA. Diba? At sabi nga, hindi lang daw yan kasi sa NAIA 3 din magkakaroon, mas maluwag, mas malaki. May libreng pagkain, diba? Merong load, ay merong pa rin wifi. Aba, ang sabi ng ating administrador, meron pa raw meron pa daw nung shower. Ang galing naman yan. Okay, next na. Sige nga, tingnan natin. Libre. Walang bayad. Oh. Ang kape puro dipindot. May brood, may instant. Magaling talaga nila. Adagdagan pa yan, sabi ko siomay. O dapat may mga siomay. Ito lang, malalaki pa namin. Baka pwede urong. Dito sir, meron na. Dito. Nakakatawa. Masikip kasi na dapat along. Yung sa Terminal 3. Ilan bang Halika rito, ito. Ano yung kinikwento mo kanina sa akin? Kwento mo kay Sen. 11 years na po ako sa ako. Saan mapunta nyo? Sa Kuwait po. May pakita nyo pa ba yan? Kumain na po kayo, Mas Caldo. Ayun po, pinakita ka po na. Masarap naman po, ma'am. Hindi pa nga po namin dati. Mainit lang po muna. Parang kasalanan pa ni Sen. Hindi ko nakakain. Anong pangalan niyo ulit yun? Ang inaayos natin, Sen, yung extension, may shower na. Wow. Yes, maganda. Yes, may shower na. Ito, Sen, wala pang buhangin ng Jeddah, nandun na yan. Oo, napakatagal na yan. Antigo na yan. Pero pang dadagdag, isa pang charging station nun, tomorrow. Sigat mo lang, load. Reload. Ito yung aming ibabalita sa inyo. Tomorrow we'll be signing a huge partnership with PLDT. Ililibre ang tawag ng 13488. Pinapurihan ni OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng Department of Migrant Workers at ng Manila International Airport Authority ng Department of Transportation sa soft opening ng naturang OFW Lounge sa Paliparan. Sa budget deliberation sa Kamara noong Setyembre 2023, hinimok ni Congresswoman Magsino ang DOTR na maglagay ng OFW lounges sa mga international airport. Tayo po ang nag-file sa OFW Party List ng House Resolution 1305 kung saan ine-urge po natin ang ating appropriate committee na magtayo po at magbigay po ng inquiry at tiyakin na magkaroon po ng establishment ng mga OFW lounges sa mga major airport po ng ating bansa.
Nabuksan ang OFW Lounge sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng OFW Party List sa OWA, DMW, MIAA at DOTR. Matapos ang ilang buwang pagsasaayos at paghahanda ay ininspeksyon ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang VIP Lounge para sa mga OFW noong nakaraang linggo. Kasunod nito ay nagpahayag din ng pagsuporta si Deputy Majority Leader Congressman Wilter Palma na naghain ng House Bill 7065 o mas kilala sa OFW Resting Lounge Act. Ikinatuwa naman ni Magsino ang pagpapakitang halaga ng ilang kongresista nang maitayo ang OFW Lounge. Naliligayahan naman po ako dahil marami po nagsusuporta dito sa ating advocacy ng OFW Lounge na ito. Wala naman pong problema dahil suporta naman po ito. Ang gusto ko lamang pong ipaalam, tayo po ay hindi tumigil sa pagfa-follow up, tayo po hindi tumigil hanggat hindi po maging maisakatuparan ang ating OFW Lounge. Ang 24/7 OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 ay libreng iniaalok para sa mga manggagawang Pilipino habang nag-aantay ng kanilang flight paalis ng bansa. Dito ay may unlimited na pagkain, inumin, wifi, may charging station at iba pang amenities na maaaring gamitin ng libre. Samantala, bukod sa 24/7 VIP Lounge para sa mga papaalis na OFW ay plano rin ng OFW Party List na maglagay ng health desk para naman sa mga paparating na OFW mula sa iba't ibang bansa. Gusto natin kasi na bago sila umuwi ay makasiguro tayo na wala silang mga sakit dahil nanggaling sila sa ibang bansa bago man lang silang makipagmingle sa kanilang mga pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Okay. Ang galing, no? Congratulations, ano? At sana nga yan ay manganak pa ng mga anak. Meron tayong Malasakit Center, meron tayong OFW Hospital. Ngayon may lounge pa tayo dyan, di ba? So maganda at congratulations for that. And of course, para yan sa ating mga OFWs. Di ba? Ang cute. So, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan at matatapos tayo after this. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata, at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. Ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ang iyong kontrata ha! Ingat! Ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay.
Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Okay, balik tayo sa ating programa. At ito po nagtatapos ang ating babaeng migrante may kakampi ka. And see you next time ulit sa ating programa ngayon. At sana po meron kayong mga natutunan dito sa ating mga topic for today. Tandaan nating mabuti. Relax lang. Huwag tayong masyado mag-isip ng kung ano-ano. Think positive, di ba? At lagi po natin tatandaan, ang kahalagahan ng ating buhay ay nasa sa atin. Tayo mag-aayos at sisiguro sa kinabukasan natin. Ito po ang inyong lingkod. Ito po ang inyong lingkod. Fe Nicodemus para sa ating babaeng migrante. May kakampi ka. Paalam po! Isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakarap. May kasagutan dito lang sa ating programa. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programa totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, dito sa Kakampi Online, may kakampi ka! Inyong narinig ang isa namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante. May kakampi ka. Maraming salamat po.